Good evening, Coach. Good evening. Hi Good there. evening, Good Coach. evening, Good Coach. evening, guys. Good evening. Good Thank you, evening, Audie. Coach. Thank Good you, evening, Coach Audie. Yan. GM, GDC. Coach. Good evening, Coach. Okay na ba Blessed tayo sa evening, topic Coach. natin, guys? Ayan. Malinaw ba ako? Malinaw ba ako, guys? Malinaw naman. Yes. Yes, Malinaw po. Coach. Yes, Yes, Coach. Coach. Yes, Malinaw, Coach. malinaw. Loud and clear. Ayan. Nakakapanibago mag-online, ha? Lately, grabe. First time natin mag-online ulit. So, I hope lahat ng mga onliners natin ngayon are present. And thank you, Coach Odi Villaperte, for the powerful introduction, di ba? And hello sa lahat ng Spartans Elite na nandito ngayon, no? Teka lang ha, pupunasan ko lang yung ano para sure na malinaw. Para mga ron. Tingnan natin para malinaw. Good. Okay. Para sure. Yan. Sige, so start tayo sa training natin today. Congratulations sa lahat ng mga attendees natin sa nito. ayun, grabe, paki-silent at paki-mute na lang po ang inyong mga guys, sa mga hindi naka-mute, paki-mute muna. Rod, pwede bang may nakasave ba tayo nag-mute? Tsaka nagbablock ng account ng mga hindi naka-mute. Yung maingay dito sa session ko, i-bablock natin sa JC ha. Nebiro lang. Okay, yung mga kasi siyempre guys, importante sa atin, naka-online tayo ngayon. So all the things na protocol natin, pag nag-zoom, pag nag-online, i-follow natin at saka be sensitive tayo kasi siyempre marami tayong kasama dito na nakikinig din at willing din at gusto rin matuto. So I suggest na talagang i-mute mo pag kailangan i-mute. Tapos siyempre, i-unmute mo naman pag pinapa-unmute ko. Diba? So, sana happy kayo kasi nasa bahay lang kayo today. O, di ba? Sarap ng buhay niyo today, ha? O, ano? Nakikita ko kayo lahat dito, guys. O, di ba? Sige nga, kamustahin ko muna nga kayo. Tingnan ko muna nga yung mga nandito sa ano natin, sa monitor natin. Yan. Batiin ko muna kayong lahat dito. Sino ba yung mga nandito ngayon? Ayan. O, sila Tita Gina, tatlo pa kayo sa monitor, ha? O, si Ma'am Lily, Jonathan, o, si Arjon, nandito rin, si Sheila. Grabe ha, dami nyo ha. Ayan. Sige, tingnan natin. Sino pa yung mga nandito ngayon? Si Hamsley, si Jesus. Diyos ko, nandito na naman si Jesus. Lord God, thank you for guiding us and joining us to our session today. Diba? Napaka-powerful talaga ng Spartans Elite. Kaya alam ko marami yayaman dito kasi alam ko we are being guided. Nandito pa sila Jillian, saka sila Annie. Hello. 'Di ba? Nandito na si Father. Nandito pa si Father? 'Di ba? Andiyan ka ba, Father? Mag-hi ka nga diyan, Father, kung nandiyan ka ngayon. Oh, 'di ba? Nandiyan na si Father, nandiyan pa si Jesus. Grabe talaga. Oh. Okay. Pag hindi pa kayo yumaman talaga lahat, ewan ko na lang. 'Di ba? So, hello sa mga nasa malayo. O, sige nga. O, ayun si Father Roy. Diba? Hello, good evening. Pwede ka ba mag-comment kung nasaan ka ngayon habang nakikinig ka? O, 'di ba? Ayan, si Rose nasa Taiwan daw. Si Jaymore nandito rin. Si Jeannie from Hong Kong. 'Di ba? Ayan, dami. Ayan, basahin ko muna. Pangasinan, Bulacan, Iloilo. Wow, Tarlac, may Iloilo na rin pala tayo. Caloocan, Cotabato, Macau, Jensen, Batangas, Pasig, Baguio, Isabela, Singapore, Hong Kong, ano to? Pasay, Taguig, QC, Ilocos Sur. Grabe, no? Bolinao. Napakalalayo. Grabe, Rizal, Bulacan, Antipolo, Dasma. Ano pa? Marinduque. Meron na rin pala tayong Marinduque, Switzerland. Wow, nakakatawa naman makita itong mga nandito. O, si Migs nasa HOF. Oh, may Japan, si Habi. Habi ba? Japan? O, di ba? May Japan na rin pala tayo. From Saudi, si Carlo. O, sino pa?
Si Hani from Japan. Dami na rin pala natin sa Japan ha, in fairness. Bohol, Bacoor, Caraga, Abu Dhabi, si Sonny, 'di ba? Sino pa? Yan, Jensen, si Ate Nene from Jensen, present. Oh, pakibati birthday daw ng anak ni Reggie, si Christian ba to? Kulang ng S. Feeling ko kulang ng S, Christian. Okay. Malaysia, si Venus Almoro. Ayan, hello. Luisito from Pampanga. Ate Monan Quezos, Joey. Grabe, layo. Ayan, from Caraga din, meron din ha. O si ano? Sino yun? Okay, so anyway, ang dami nyo na. Too many to mention. Di ko na kayo may mention lahat kasi hindi tayo matatapos. Pero may humabol. Ayaw pataob from Africa, si Aubrey. Diba? Grabe ka, Aubrey. Alam mo, nasa Africa ngayon, totoo ba yan? May member na tayo sa Africa. Grabe. Oh, sige, okay na. Nakakatawa, no? Meron tayong member sa Africa, guys. Na-imagine nyo ba yun? Member natin from Africa. Oh my goodness. Diba? Nakaka-excite. Feeling ko, dadami yung mga matatangkad sa grupo natin. Yeah. Okay, sige. So, guys, na tonight, sige, since nag-decide tayo mag-online, and anong topic natin last rev up, anong ang topic natin kung naalala nyo? Attitude. Attitude. Marami pa anong mga pinaka-take away nyo last time sa attitude? Sige nga. Pwede ba akong makahingi ng konting sharing dyan? Kung sino yung pinaka mataas ang energy tonight na magpa-participate at talagang makakapag-share ng energy. O, sino? Sino gusto mag-share? What about attitude? Yung nakuha pa na. Good evening, Coach. Yan, si Aisel. Go, Aisel. Coach, yung sa akin sa attitude talaga, nangunguna palagi dyan yung GLLA. Yan. Diba? Kumbaga kahit na anong dami mo nang alam dito sa negosyo natin, naniniwala ako na everyday is a chance to learn talaga sa business. Kumbaga kahit yung isang topic, ilang beses mo nang narinig, iba pa rin yung nagiging take away mo talaga eh. And the more po talaga na babad ka talaga sa training, di ba sabi niyo nga, the faster you learn, the faster you earn talaga dito sa negosyo na to. So ilang po yung talagang tumatak sa akin at bumuan sa akin nung training natin last Monday. Thank you po. Good evening again. Thank you, Aisel. Sige, grabe. O, sino pa? Baka meron pa gusto. Sino? Me, Coach. Ani. Si Ani ba yan? Lovely, Coach. Lovely. O, sige, go, Lovely. Isa sa tumatak sa akin, Coach. Good evening, Coach. Good evening. Kapag magaling ka makinig at mag-observe, madali kang gagaling at matututo. Yun, tama. Galing ha. Ayos ha. Taga-saan ka, Lovely? Montalban, Rizal, Coach. Ayun, taga Montalban. Sige. Okay, sino pa? Thank you, Coach. Thank you, thank you. Sino yan? Coach. Hamsley ba yan? Si Hamsley ba yan? Yes, Coach. Hamsley, Coach. Yan, sige, go Hamsley. Dapat, Coach, empty cup lang tayo palagi, Coach. Kahit sa labas, marami tayong alam, marami tayong mga, lalo na sa trabaho natin, kung ano yung mga natutunan natin sa labas. Pagdating dito sa negosyo, Coach, dapat empty cup, makikinig palagi sa Coach. Yan lang, Coach. Okay, thank you. Sige, so since marami kayong take away last time sa training natin. And syempre today, I think marami atang bago dito eh. Meron ba tayong mga can I see can I hear from meron ba dito mga bagong member na nagkaka-join lang last Saturday or last Sunday kahapon? Marami apps. Marami ba? Jonathan, baka meron mga bago dito. Sino yung mga bago mo dito? Pwede ko bang marinig natin kung sino yung mga bago mo dito? Andiyan si Bia. Bia, andiyan ka ba, Bia? Yung mga kakasali lang last Sunday, welcome natin, guys. Good evening po. Bia, I love Bia. Good evening po, Coach. Ako po. Ngayon lang po ka-join. First time nag-join po, Coach. Sino? Ako po, Coach.
Jestoni. Yes po, Oh, Coach. Good evening. Kailan sumali si Jestoni? Last day lang po siguro, mga other day. Okay, sige, welcome. Nandun ka ba nung Thank you, Sunday, Coach. kahapon? Hello? O, sino pa? Ako, Coach. Sino? Sa Sino akin, yan? Coach. Sino? Nandyan yung Coach, yung nag-instant PN kahapon, Coach. Sino? Si Nanay Jocelyn, Coach. Tapos kasama din yung anak niya, si Dwight. Jocelyn. Oh, Ma'am Jocelyn, Yeah. mag-hi ka naman. Asan ba? Nandiyan ba? Andyan po Nandyan, siya. Coach. Nandyan din po si Dwight, Coach. Si Dwight. O, Hello Dwight, po, good evening po. mag-hi ka naman. Pakilala ka naman kung taga-saan ka, tsaka anong background Hello mo. po. Hi, ako po si Dwight. Taga Quezon City po ako. Quezon Hello, City. magandang gabi sa'yo. Ano pinagkakabalaan mo ngayon, Dwight? Wala po, sa bahay pa lang po. Maganda yan. Ayos yan, ha? Kasi maraming oras. Yan. Maraming oras si Dwight. Sige, sino pa? Welcome sa team. Coach. Si Jericho, Coach, at saka si Thea. Sino? Jericho and Thea po. Jericho. From Lucena. Asa na? Yung kahapon. Jericho? Nandyan po, nandyan. Jericho. Jericho, baka naman pwede kang mag-unmute. Ayan, si Jericho. Magandang gabi po. Yan, Jericho. Jericho po from Lucena. Dati po nagtatrabaho sa bangko. Ngayon po nagtatry mag-business. Yun, ilan taon ka na, Jericho, if you don't mind? 25 years old pa lang po ako. Bata pa, pwede pa. Yan, single o married? Taken po. Yan, take it. Take it away. Sige. Okay, sige. So, welcome sa inyo lahat, Jericho and the rest ng mga bagong partners natin. Welcome sa inyo lahat, no? So, I'm so happy na marami tayong bagong kasama sa grupo ngayon and sa lahat ng mga nakapunta nung Sunday, no? Na nakasama natin last Apex event. At sa mga nananalo ng package, tulad ni Renato Lintag, napakaswerte. Diba, nanalo ng ano ba napanalunan ni Renato package yata, no? Platinum. Oo, tapos sila Daniel din, nanalo din ng cash prize yata ng 10,000. Isang platinum din apps, isang platinum din po. Si Beverly Apps sa Hong Kong. Discount. Kanino? Kay Beverly Pulot. Discount. Ayos, congrats. Ayos. Sa Top Guns coach, 10,000 si Vladimir. Ay, oo, yung taga-Ifugao, no? Grabe. Yes, coach. Alam mo, sobrang happy ako kay Vladimir kasi nag-effort talaga siyang pumunta ng opisina kahit galing Ifugao. Pero imagine, di ba? Nakakuha ng blessing, 10,000 tumataginting. Grabe. So, congratulations sa lahat po ng nanalo. No, sa mga, ang dami rin nanalo sa Cardinals eh. Parang unang Ako, coach! Nanalo ako! Nang ano? Nanalo ka ba? Discount! Yes, coach. Talaga? Ay, oo. Oo nga pala. Coach, tatlo sa amin. Renato, ako, at saka 10,000 cash din kay Pat. Kay Zaf and Pat. Grabe naman yan. 3 ang nanalo from Team Cardinals. So guys, alam mo na. Next Apex natin. Una-una, wag kang mawawala. At parang awa mo na bumili ka ng ticket mo. Kasi sayang. Diba? Sa halagang 300, naging 10,000. Sa halagang 300, naging package. Diba? Ang swerte nung nanalo ng food cart, actually. Diba? So, sobrang deserved din kasi grabe din yung effort niya to sell the tickets. Ang dami nanalo sa team niya. In-interview ko nung nag-after party sa Versus kagabi. Na-interview ko siya. Nakakatuwa kasi siya mismo talagang in-effortan niya talagang magbenta ng ticket sa mga members niya. Kaya ang daming nanalo sa mga members niya doon bukod sa grand prize. Diba? Bukod sa napanalunan niya yung grand prize,
meron din mga cash prizes na nanalo sa grupo niya. Madami actually. So, yun, no? So, lesson learned, guys, no? Alam nyo na. Alam nyo na next time, di ba? So, lahat ba nakikinig na? Lahat ba nasa akin na ang attention, guys? Tama Yes, ba? Yes, Coach. 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 Yes, Coach. Sana, Coach. Yes, Okay. Coach. Sige, sabi ko nga, guys, no? Pagka nag-online tayo, ang unang-unang tip ko sa'yo is ang kalaban mo talaga dito sa sarili mo. Bakit? Kasi napaka-komportable mag-training sa bahay. Di ba? Napaka-komportable na nasa sofa ka lang, baka nasa kama ka ngayon, baka sana wag ka namang mahiga, no? sana, alam mo yun, iayos mo yung energy mo kahit nasa bahay ka ngayon. 'Di ba? Ako, sinuot ko pa yung, hindi ko pa nasusuot to. Grabe, oh, 'di ba? Talagang gusto ko, maganda yung energy ko, haharap ako sa inyo. And sana ikaw din. Kahit nasa bahay ka lang, kahit na nasa ang lugar ka ngayon, always remember that every time we do online trainings, 'di ba? Libre na nga to para sa iyo, kapatid. 'Di ba? Importante na ikaw mismo paghaharap ka sa Zoom natin, make sure mo na presentable tayo at talagang nakakataas ng energy. Yung ganda ng ngiti mo kahit nakikinig ka. 'Di ba? Kasi baka mamaya hindi mo napapansin, nagbabasa ka ng chat, nasisimangot ka sa nababasa mo. O, 'di ba? Kaya nakakahawa ng energy. O, 'di ba? So, ngayon, gusto ko na maintindihan mo na nakikita ko kayo lahat dito. Gusto ko na mabigyan nyo rin ako ng energy today. Kasi syempre, ako lang nandito. Nasa tabi ko ngayon si Coach Ronyo at si Coach Kat nyo. Diba? Nandito ngayon sa tabi ko. Nakikinig din sila. So, gusto ko na mahawaan nyo rin kami ng energy. Okay? Paki-off po, paki-mute po yung mga hindi naka-mute. Sir Nestor at Pe Gomez. Diba? Paki-mute po muna. Ayan. So today, we're gonna talk about ano ba yung mga gusto nyong pag-usapan. Sige nga, ito natutuwa ako every time bago ko mag-training. Instead of me just putting all the topics and everything, siguro minsan natutuwa ako marinig yung mga gusto nyong marinig na topics sa mga trainings natin. Kasi doon ko nag-gauge kung nasang level ba tayo ng level ng ano natin, skills or ng learnings natin eh. Sige nga, sino dito yung may gustong matutunan? Kung meron kang gustong matutunan tonight, ano yun? O, diba? Ano yun? Sige nga, pwede ko bang marinig kung meron kayong gustong matutunan na sobrang gusto mong marinig galing sa akin? Ano yun? Ako, Coach. Sige, ano? Ano pangalan? Arjun, Coach. Arjun, ano yun? Siguro, Coach, how to top your superiors, how to prospect superiors. How to prospect superiors, yung mga higher na level ng tao. Yes, Maganda Coach. yan. Sige. Sa mababa din, Coach. Ano ba to? Ano bang lalagyan natin dyan? Prospect, high profile. Sige, ano pa? Coach Jason, Ano yan? power of conviction. Sino yan? Larry? Yes, Coach. Sige, conviction. Power of conviction. Sige, ano pa? Ano gusto mo matutunan about conviction? Kasi na-topic ko na ito last time. What about conviction? Yung, wala nang sasabi, kundi magpe-PE na lang siya. Yan, malupit yun ha. Parang matindi yung gusto mong mangyari ngayong gabi, Larry Parang ang gusto mo turuan kita hypnotism para oo na lang kagad, gano'n. Sige, ano pa? Sino pa? Baka meron pa. Dali. Invitation. How to invite. Ano? Invitation, Coach, or how to invite. John Lloyd ba to? Sige, ano pa? Coach. Ano pa? Natopic ko na yung invitation last time eh. May video yan, panoorin nyo. Ano pa? Aside dito sa high profile, conviction, ano? Paano yung closing mala-up, Jay?
Closing. Paano mag-closing? Tama ba? Paano mag-closing ba? Yes, Up. Yung kasing tindi nung sa'yo, Up. Walang iya ka, Jay. Coach, good evening, Coach. Sige, ano pa? Last na. Coach. Regarding Coach, kung paano, kasi karamihan kasi mga tao ngayon, ang gusto kasi, especially sa social media, they want, ano bang magandang gawin, Coach? Wala ka. Si Sheila Alpha from Alpha na naka-unmute. Isa pa nga, Just Tony. Regarding Coach sa yung paano tulad ko starter pa lang ako, paano ko ba simulan para makapag-invite ako? Kasi yung karamihan sa Facebook is to see is to believe, di ba? Tama po. Ano po bang mga strategy na pwede kong gawin? Ganun po. Okay, sige. Good question. So, may mga tanong dito na advanced, may mga tanong dito na pangbago. Thank you, Just Tony, for that. No? This is what I like about online trainings. Kasi, nasan ka ngayon, Just Tony? Saan ka ngayon? Anong lugar mo? Nasa Taguig po. Oh, guys, napakalayo niyan, Taguig. Napakalayo ng Taguig talaga. Diba? So, again, this is what I like about online trainings kasi kahit nasa Lupalop ka ngayon, nasa Japan, nasa Baguio, nasa Visayas, nasa Mindanao ka pa, di ba? Nakakapagkwentuhan tayo. So, ibig sabihin, dito mo mamamahit. I just want to ground everything about gratefulness tonight na napakaswerte mo at napakaswerte lahat, even ako, na nagkakaroon tayo ng pagkakataon magkita-kita kahit na magkakalayo tayo, di ba? That is something to be thankful about. So mamaya bago ka matulog, magpasalamat ka. Kasi hindi ka gumastos tonight. Hindi ka aeroplano, di ba? Hindi ka kakita ka ng gwapong speaker. Di ba? Antindi nun. Di ba? Yun ang pinakamatindi sa lahat. Kaya importante na maging grateful tayo na lahat tayo ngayon magkakaroon ng kwentuhan at talagang training na tututunan mo yung diskarte natin ng libre, unang-una. Pangalawa, nandyan ka sa comfort ng bahay mo. Kaya please, isa lang ang request ko, ayusin mo yung sarili mo, ayusin mo yung energy mo. Kung kailangan mo lakasan yung volume ng laptop mo, ng cellphone mo, diba? Lakasan mo para nakafocus ka muna sa boses ko at sa akin ngayong gabi. Okay? Sabi ko nga, ang advice ko sa mga nasa online na talaga na gusto mong maging effective when it comes to training yourself online, diba? Mag-invest ka sa magandang speaker, sa magandang headphones, headset, para, diba, habang nakikinig ka, talagang nararamdaman mo yung mga dapat mong matutunan at maramdaman sa pagbago ka. So, anyway, ang ganda nung tinanong ni Just Tony bilang bago kasi alam ko dito maraming bago. Okay? Sa mga bago, gusto ng malaki, ang kailangan mong gawin, talaga, yung totoo, bago mo intindihin lahat ng prospects mo, okay guys, makinigan mabuti kasi ito talaga ang magpapakita sa iyo ha. Again, I've been doing this for 15 years, kaya okay, ito talaga yun. As basic as it gets, ang pinakauna mo kailangan intindihan at i-prioritize is yung pag-attend ng training. Ibig sabihin, yung pag-attend ng training, dapat lagi kang so, ibaba mo. Wag yung pod. Sorry, wait lang. Yan. Tapos, wag video photo. Yan. Tapos, ikin. Yan. Okay. So, pinakauna mo kailangan maintindihan. Pag bago ka. Okay, guys. Sa lahat ng bago, makinig kang mabuti. Huwag kang masyadong huwag ka munang masyadong excited mag-invite. Okay? Huwag muna.
sa lahat ng bago, sa mga kakasali lang, lalo na kung kakasali mo lang last Sunday, kagabi, kahapon, i-prioritize mo munang umattend ng mga training sessions like this. Why? For you to be equipped. Sabi ko nga, di ba, bago ko maging BPO agent, di ba, bago ko mag-network, ang una ko pong ginawa, bago ko maging talagang mapunta sa mismong field work or dun sa workplace mismo, is pinag-training muna kami ng 1 buwan bago kami talagang magtrabaho. So, ibig sabihin, dun nga sa trabaho, pinag-training ako 1 buwan. Diba? Bago ko matutunan kung paano tatawag, anong gagamitin kong lifeline kapag kailangan kong tumawag sa US. Diba? Paano ko sasagutin yung mga matawag sa amin. So, kailangan, meron ka talagang equipping stage na tinatawag. So, i-equip mo muna yung sarili mo, lalo na yung mindset mo. Kasi, madaling matutunan yung skills set kapag matibay ang mindset mo bilang negosyante. Yan. Pag sinabi kong bilang negosyante, tandaan mo, matagal-tagal kang naging empleyado. In fact, baka hanggang ngayon, empleyado ka pa din. Tandaan mo, there's a difference between the mindset of entrepreneurs and the mindset of employees. So, you have to be particular and aware na dapat alam mo na ano bang mindset meron ka na ngayon. Nale-level up mo ba yung mindset mo bilang negosyante? Or utak empleyado pa rin tayo? Diba? There's nothing wrong with being an employee. Pero if you want to get rich in life, or if you want to get rich, if you want to be successful financially, ang mindset mo dapat ngayon is ang mindset mo is dapat negosyante ka na. Dapat negosyante ka na. Okay? Part-timer kang empleyado. Full-timer kang negosyante. Ganon. Diba? Kasi minsan, kaya hindi kumikita yung mga nagpa-part-time dito sa ganitong negosyo. Kasi ang tingin mo talaga dito, part-time business or part-time income. Ngayon, ako na magsasabi sa iyo, baliktarin mo yung mindset mo para kitain mo ng malaki yung binigita namin. Kailangan ang mindset mo, part-time mo yung trabaho mo. Full-time mo tong business natin. In that manner, yung focus at prioritization mo magbabago. Diba? Para ngayon, alam mo na importante yung Rev Up Monday natin every 8 p.m. Kapag sineryoso mo to, hindi ka mag-absent kahit 1 beses. Diba? Kasi parang sa work mo, dati nga, nilalagnat ka na, pumapasok ka pa rin. Diba? Ganon ka ka-dedicated. May sinat ka na nga, nahihilo ka na, ilalaban mo pa rin yung pasok mo kasi ayaw mong mabawasan yung sahod mo eh. Diba? So, ganun din to. Kailangan, i-mindset mo yung sarili mo na pag nag-absent ka, kabawasan sa income mo sa business natin ng malaki. Diba? In fact, minsan mina-mindset ko yung sarili ko na the more na marami akong absent sa pagpunta sa office, sa network, or sa mga meetings namin nung team ko dati, especially pag pinatawag ako ng coach ko, ang mindset ko, nababawasan ako ng 100,000 pesos every time na hindi ako nakaka-attend. Diba? So, ibig sabihin, paano kaya kung, diba, ganun pala yung totoong mangyayari sa'yo? Paano kung kada absent mo sa Rev Up Monday, lalong nababawasan ng 100,000 yung pera mo? Ang tanong ko kaya, mag-absent ka kaya? Diba? Sigurado ko, kahit inaapoy ka ng lagnat, ilalaban mo yung online mo. Tama? Diba? So yun siya eh. Kaya lang minsan dahil unang-una, libre naman yung training, wala namang magagalit pag hindi ka umattend, ang tendency, you tend to be relaxed. Kaya guys, no, ang unang priority mo, pagbago, umattend ng training. Unahin mo yung training bago ka ma-excite, mag-invite ng mag-invite. Kasi baka mamaya, nag-invite ka na nag-invite, mali-mali yung galawan mo, natapon lahat ng prospects mo. Ang ganda sana ng quality ng lineup ng prospects mo, mga tamang tao sana, hindi ka lang marunong kasi hindi ka uma-attend. Tama? Okay.
So, ngayon, guys, may mga naka-unmute yata. Paki-mute. Ngayon. So, to start properly, para bago ka humarap sa client mo, kasi last Monday, i-review na nyo na lang yung replay ng training ko last Monday sa lahat ng mga bago kasi yun yung una nyong kailangan mapanood. Sa mga naka-attend na nung last Monday, punta tayo sa continuation, which is ito yung kailangan mong pataasin ngayon. After mong matutunan yung attitude, kailangan mong maintindihan na importante yung belief level mo sa negosyo natin. Kasi, pag sinabi kong belief level, guys, marami kasi dyan sa labas, baka katabi mo, na i-discourage ka. Yan. Pag sinabi ko i-discourage ka, lalo na pagbago ka, di ba? Pagbago ka, sino dito yung kakasali lang talaga kahapon? Meron ba? Yung talagang kaka-join lang, yung Sarah po, coach. Sino? Si Rose? Sarah. Meron po. Sino? Very good, coach. Si Sarah Jericho. po, coach. Sarah. Saka si Thea. Sarah. Andito ba si Sarah? Ako po. Sarah. Ano ba? Sarah ba? Taga-saan ka, Sarah? Taga Mindoro po, pero nasa Taiwan. Nasa Taiwan ka. Sarah ba? Tama. Ako, siya po. Kamusta pakiramdam mo ngayong kasali ka na? Kinakabahan ka ba? Natatakot ka ba? Nagsisisi ka ba? Hindi na. Anong pakiramdam ngayong bago ka? Nung sumali ka, anong pakiramdam mo? Kinakabahan po, pero masaya. Yan. Bakit? Ba't ka kinakabahan? First time po. First time. Ganun talaga pag first time. Nakakakaba talaga lahat ng first time. So, ibig sabihin, would you mind kung tanungin ko kung ilang account yung kinuha mo, Sarah? Isa lang po. So, nakaisa ka pa lang. Sinong coach mo? Sinong sponsor mo? Anong team? Anong team mo? Limitless po. Kailan ka sumali? Kahapon po. Kahapon lang. Grabe guys. Palapakan naman natin si Sarah, no? Kahit na hindi namin naririnig yung palakpak mo, di ba? Nakikita ko lang yung gestures ng kamay mo na pumapalakpak ka. At pinapalakpakan niya si Sarah bilang welcoming natin sa kanya ngayong bago siya. At matindi, nasa Taiwan pa siya ngayon. Di ba? So nakakakaba kasi first time mo, I'm sure hindi mo pa alam kung paano gagawin mo. Tama? Opo. So ibig sabihin, Sarah, ngayon, kailangan mo maintindihan, meron na ba nag-discourage sa'yo nung nalamang sumali ka? Wala po. Wala pa naman. Baka wala ka pa naman. Ano po? Naman po. Wala lang po nagsasabi naman. Ano yan? May nasasabihan naman po, pero wala naman po silang sinasabing masama yung dapat hindi sumali ganon. Okay. Sige, siyempre, kasi kakasali mo lang kahapon. Baka yung mga napagkwentuhan mo, 1, 2, 3 pa lang. Pero tandaan mo, once you share the opportunity to others, like sa workmates mo, sa relatives mo, sometimes they tend to prejudge. Pag sinabi kong prejudge, ay naku, sumali na ako dyan sa JC din, pero hindi ako natulungan, hindi ako naturuan. Naku, sumali na ako sa ganyang business dati, pero hindi ako kumita. Diba? Naku, sumali ako sa ganyan, wala nangyari. Ni produkto, wala akong nakuha. Diba? So, there are some instances na possible na ma-encounter mo na ganun. Ngayon, once you encountered all those things na mga ganun, kasi meron talagang mga ganun ang galawan. Diba? Ngayon, hindi mo alam kung sino may kasalanan. Diba? Kaya kailangan, alam mo, yung belief level mo mataas. Pag sinabi kong belief level, unang-una, isa sa pagpapataas ng belief level mo sa negosyo natin, is yung pag-attend mo ngayon. Kasi at least ngayon, di ba? Nakausap mo ko, di ba? Kahit bago ka pa lang, naka-attend ka ng training ko. Pag sinabi sa'yo, ako, wala naman kumikita malaki dyan. Di ba? Ikaw mismo, alam mo na ako nga kausap mo ngayon eh.
Diba? So, ibig sabihin, alam mong meron. Ikaw mismo, alam mo meron. Kasi umattend ka ngayon. Diba? So, yan yung pampataas ng belief level. Kailangan natin pataasin yung belief level natin, lalo na pagbago ka. Kasi, dyan ka titirahin talaga ng mga nasa paligid mo. Dyan ka titirahin ng mga workmates mo, office mates mo, relatives mo, friends mo. Kasi bakit? Possible na gusto ka lang cared, nagki-care lang sila sa'yo, pero dahil hindi naging maganda yung experience nila or experience ng mga kaibigan nila, they tend to challenge your perspectives, yung positivity mo sa ginagawa natin. Diba? Kaya ka nga sumali kasi gusto mong kumita ng malaki at naniwala ka sa negosyo natin, diba? Ngayon, ang tendency, kapag yung mga kaibigan mo or mga people around you are not really familiar with this business, walang experience, hindi kumita, walang nangyari yung mga sinalihan nila, ang tendency, they tend to tell you negative things about the business. Nako, Shara, nako, wag kang ganyan yan, ganito, ganyan. O, di ba? Ganon din nangyari sa akin dati. Kasi marami din naman akong kaibigan na nag-fail sa ganitong business. Pero sabi nga ng mentor ko, it doesn't mean na nag-fail ka once, mag-fail ka na sa lahat ng business mo. So, ibig sabihin, hindi, sabi niya sa akin, mag-iingat ka kung kanino ka nakikinig. Kasi pag nakinig ka sa failure, ano mangyayari sa iyo? Diba? Failure din. Pag gusto mong kumita ng malaki, tapos nakikinig ka sa mga hindi kumikita, ano mangyayari sa iyo? Definitely, hindi ka rin kikita. Diba? So guys, ito marami to. Sa mga nandito ngayon, sa session ko, ilan tayo? 291, almost 300 people. Nandito ngayon sa Zoom meeting na to. Tandaan mong mabuti to. Mamili ka lagi ng pinapakinggan mo. Okay, simula ngayon, you have to be very careful with those people that you are talking to. Mamili ka ng pinapaniwalaan mo. Kasi sabi nga ng mentor ko, may hindi kumita, may kumita, at may yumaman sa ganitong klase ng negosyo. Okay? Ang tanong lang dyan, kanino ka makikinig? Doon sa hindi kumita? Doon sa kumita? O doon sa yumaman? Diba? Ganun lang naman yun eh. Pag may nagsabi sa'yo, naku Sarah, sumali ako dyan, di ako kumita. Ang tanong, diba? Kanino ka makikinig? Doon sa nagsabi sa'yo hindi siya kumita? O doon sa nagsabi, naku Sarah, sumali ako dyan. Ang dami kong kinita. Diba? Kung gusto mong kumita, kanino ka ngayon makikinig? Diba? Ganun lang siya. Same thing with other new members na nandito ngayon. Okay? Be very careful. Simula ngayon, mag-ingat ka. Kasi ang tawag natin dyan, dream stealers. Yung mga dream stealers sa paligid natin, yan yung mga negative thinkers. Yan, di ba? Meron ka ba ngayon dyan sa bahay mo? Diba? Yung basta inyo, nangingiti eh. Diba? Mukhang meron kang kasamang dream stealers dyan sa bahay mo ngayon. Diba? Sana hindi ako naka-loudspeaker, baka magalit. No? Meron ka bang dream stealers sa mga set of friends mo ngayon? Na pag nakikita dumadami pera mo, sa halip na maging masaya para sa'yo, nagagalit at daming sinasabi sa'yo. Diba? Pag ganun yung mga set of friends mo, kapatid, kailangan maging particular. Baka kailangan mo na magpalit ng mga kaibigan. Kasi, di ba, sometimes, sabi ko nga, kung mga talagang totoong kaibigan yan, dapat masaya sila para sa iyo. Kasi bakit? Di ba? You're striving to be better. You're striving to start a business. You're striving to start something good for yourself. Diba? Kung totoong kaibigan kita, tapos nung nalaman kong sumali ka dito, hindi na kita nare-replyan at hindi na kita pinapansin. Diba? Ay, hindi mo totoong kaibigan yan. Kasi ang totoong kaibigan, diba, sumusuporta. Ang totoong kaibigan, positive, nag-e-encourage. Correct? So, kailangan mong maintindihan na hindi porke mahal tayo ng mga tao sa paligid natin, lahat ng opinion nila para sa atin tama. Isa po yun sa mga napatunayan ko sa buhay ko.
na hindi lahat ng mahal tayo, hindi lahat ng may pakialam at may concern sa atin, lahat ng opinion nila tama. Tandaan mo mabuti yun. Kasi, always remember na kamusta ba experience nila? Kamusta ba yung nangyayari sa kanila? Kamusta ba yung estado nila ngayon sa buhay? Maganda ba? Kasi kung hindi, ba't ka makikinig? Kasi pag nakinig ka dun sa hindi magandang estado sa buhay at pinakinggan mo yung opinion niya, yari ka. Kung anong estado niya sa buhay, ganun din mangyayari sa'yo. Kasi yun yung pinapakinggan mo eh. Kaya nung natutunan ko yon, guys, medyo nabawasan yung mga taong pinapakinggan ko. Nabawasan talaga. Okay? Nag-focus ako dun sa mga tamang tao na alam kong positive, na alam kong i-encourage ako sa magandang path, na-encourage ako mamili ng mga successful na tao sa buhay ko na kailangan kong kausap lagi. Kasi ganun pala dapat talaga. Kapag mga successful na tao yung kausap mo araw-araw, nagiging successful ka din. Diba? Subukan mong kausap mo lagi tambay. Tingnan natin kung hindi ka rin maging tambay balang araw. Diba? Ma-excite ka eh. So, kailangan guys, pataasin ang belief. Sa lahat na nagpunta kahapon, tumaas ba belief nyo sa company natin? Diba? Sa team natin. Grabe. Ang dami pinamigay kahapon. Ang daming nag-umuwi ng masaya. Ang dami rin pay-in kahapon. 83 winners in total. Grabe. 83 na tao yung umuwi ng may prize kahapon. Ito matindi. Marami ring on the spot pay-in at ang dami pa nating pending pay-in this week dahil sa event kahapon. Ibig sabihin, ang daming magkakaroon ng income this week sa grupo natin. Di ba? Palakpakan nyo naman yun. I think deserve yun na matinding palakpakan, kapatid. Palakpakan mo naman yung kahit di ko naririnig. Ipakita mo lang yung kamay mong kumapalakpak ka para naman ma-energize tayo. Yan, di ba? So, i-attract mo din kasi. Di ba? So, ang ganda nung nangyari kahapon. So, I'm so happy kasi alam ko na ang daming i-income this month of July. In fact, para aware kayo, nakausap ko na yung mga coach nyo na grabe, ang tinatarget talaga namin is dumami yung makapasok sa top 20. Di ba? This month of July sa buong Spartans Elite. Yan, para aware ka. Di ba? Ibig sabihin, kami mismo mga mentors nyo, sina-challenge namin yung sarili namin to level things up. Imagine mo kung yung coach mo pasok sa top 20, di ka ba ma-excite? Grabe, no? Yung nagtuturo mismo sa iyo, yung lagi mong kasama, pumasok sa top 20 ng buong House of Franchise, hindi ng Spartans. Hindi ka ba ma-excite nun? Diba? Hindi ka ba? Grabe, sigurado ko tataas ang belief level mo nun bilang member. Si Hamsley, parang excited na excited si Hamsley. Ibig sabihin, kapag dumami yung kumita ngayong buwan, tataas yung belief mo na, uy, tama, grabe, kikita nga. Diba? Uy, grabe, pwede palang maging top 20 kahit nagsisimula. Diba? So, ibig sabihin, pag may nakagawa, kayang ulitin. Kaya nakakataas ng belief kada may kumikita. So, paano ba natin papataas? Ano ba yung kailangan belief na pataasin natin? Siyempre, unang-una, kailangan tumaas yung belief mo sa company natin. Mataas ba yung belief mo sa company natin? Diba? Kamusta yung belief level mo sa company? Sa company owners natin? Kila Boss Joe, kila Boss Carl, mataas ba? Diba? Paano ngayon tataas ang belief level mo dyan bilang bagong member? Mag-research ka about CC. Mag-research ka about sa company natin. Mag-research ka about sa may-ari ng kumpanya natin. Para tumaas yung belief level mo. Kasi we've been here for almost 16 years. Tama ba ako? Diba? 16 years na tayo. So, ibig sabihin, doon pa lang,
makikita mo na established na tayo as a business. Diba? So, yung company natin mismo, talagang alam mo na hindi siya fly-by-night. Diba? Alam mo, yung company natin mismo, nag-expand. Nakita mo tuloy-tuloy yung expansion. So, yung expansion pa lang, pag talagang nag-iisip ka, guys, lumalago ba yung negosyo ko? Diba? Lumalago ba yung negosyong sinalihan ko? O, for example, wala ka namang kilala sa Guam, pero may member tayo sa Guam. Wala ka namang kilala sa US, pero may mga partners tayo sa US. Diba? Ganon kalawak yung community natin sa company natin. Kaya, palaki ng palaki po. Lalo na yung mga branches natin. Diba? Nagba-branch out tayo na nagba-branch out to really dominate the whole world. Pag sinabi kong buong mundo, yung JC hindi po nangangarap sa buong Pilipinas. Nangangarap po sila, boss, sa buong mundo. Mapakalat natin ang JC Organic Barley sa buong mundo, kapatid. Diba? Kaya kung wala pang organic barley, diba? Yung kapitbahay mo, oras na para alukan mo. Yan, diba? Oh. Alukan mo na yung mga kapitbahay mo ng organic barley. Kasi guys, again, baka hindi mo pa pinapatikim yung organic barley sa mga kapitbahay mo, lalo na sa mga nasa probinsya. Guys, tandaan nyo, very powerful pag napatikim mo na sa kanila yung product natin. Yun ang pinaka-winning product natin ngayon. Diba? So, pataasin mo lang. So, yung company natin, siyempre pangalawa, yung products, which is yung sinasabi ko kanina, diba? Mataas ba yung belief level mo sa barley natin? O, yung product natin, happy ka ba? Satisfied ka ba? Kasi pag satisfied at happy ka, for example, nag-try ka ng barley natin, gumanda yung pakiramdam mo, tataas ba yung belief level mo? Oo naman. O, paano pag di mo ginagamit? Wala. Hindi mo ngayon may share. So bilang bago, importante yung belief, guys, sa produkto. Kasi, hindi naman tayo pera-pera lang eh. May produkto po tayo. At yung pinaka-main product natin ngayon is yung barley. So, kung ikaw mismo walang conviction, talking about conviction, wala ka mismo conviction sa effect ng barley products natin, paano mo nga maibebenta? Paano mo siya ma-offer? Pero pag ikaw mismo, regularly, as in literal, pagkagising at bago matulog, umiinom ka ng barley, guys, hindi po overnight mararamdaman yung impact agad nun. Pero ako minsan, yung pagkainom mo pa, anong ginagawa mo pagkainom mo ng barley? Ano nangyayari sa'yo? Sige nga, kung talaga uminom ka ng barley, ano nangyayari sa'yo pag uminom ka ng barley? Ano? Energize. Energize. O ano pa? Ha? Ano pa? Bukod sa energize. Healthy. Na, bakit? Mararamdaman mo ba yun? Pagkainom mo, healthy ka agad? Diba? Ang pahaba. Ano yan? Narinig ko na yung sagot. Ilaw. Ang pahaba. Tatawag ng kaligaw. Tama na, tama. Nagdi-detox, coach. Nagdi-detox. Diba? Refresh, coach. Pagkatapos uminom ng barley, diretso sa Diba? RC. Yan. Diretso sa detoxification process. Diba? Diretso sa CR, diba? Kumbaga yung fiber, talagang mahindi yung fiber ng barley. Ganun nangyayari. Ako sa akin, yun ang effect sa akin. Kaya medyo kinakabahan ako uminom ng barley sa labas ng bahay talaga. Kaya ako, uminom ako ng barley pagkagising tsaka bago matulog. Yan. Para pagkagising mo ulit kinabukasan, energized ka pa rin. Lalo na pag minsan nakainom, di ba? Ang sarap pagka nakainom ka ng barley bago matulog. Walang hangover. Tapos, syempre, it protects the acidity ng katawan natin. Kasi, yung barley talaga, lakas makatanggal na acidity, guys. So, if you are acidic, sa mga acidic dito, I strongly recommend to regularly
take our barley products. Okay? As in, pagkagising at bago matulog, hanggat maaari, ako, I suggest, abang walang laman yung tiyan mo, sa umaga, inom ka na ng barley. Diba? Para ang unang mararamdaman ng katawan mo ay very healthy. Ang una mong ipapasok sa katawan mo, hindi chichirya. Diba? Ang una mong ipapasok sa katawan mo, walang iba kundi yung napaka-healthy na organic barley natin. Diba? Bago ka kumain ng kanin, bago ka kumain ng kung ano-anong mamantika, buong araw, yun muna ang unahin mo. Guys, trust me. Diba? Sa loob lamang ng ilang araw, I'm sure mararamdaman mo yung effect niyan. Okay? So sa lahat sa atin, pwede ba tayo mag-commit na lahat tayo ay regularly iinom ng ating barley juice? Itaas ang kamay ang mag-commit na iinom ng barley juice. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Kasi, guys, Yes, sabi Coach. ko, I always tell this. Hindi ko sinasabi to para lang bumili ka ng barley. Sinasabi ko to kasi barley yung negosyo mo. Kasi barley yung negosyo natin. And how do you expect to sell something, diba, na hindi mo naman talaga tinatry? Paano mo ibebenta? Paano mo mapapatunayan sa mga kliyente mo na maganda yung produkto natin kung hindi mo man lang nasubukan? For example, yung Omnifit natin, very powerful din. Baka hindi mo ginagamit, sa lahat, lalo na sa mga nagpapasexy dyan. Diba? Sa mga gustong lumiit ang tiyan. Diba? Marami dito. I'm sure gusto nyong sumeksi at lumiit ang inyong baywang. O diba? Para mag-cash na ng maayos ang mga damit nyo. Bakit hindi mo ginagamit? Diba? So, lagi niyong gamitin para makita niyo yung impact. Para so you would, tataas yung conviction mo when it comes to talking about the products. Okay? So, kailangan tumaas yung bilib mo sa produkto natin. Paano? By regularly using the products and attending to product trainings. Lalo na, marami po tayo sa YouTube, guys, ha? Okay? Huwag kang maghintay ng information galing sa coach mo. I-search mo lang yung groups page ng barley ng JC. Marami ka nang mapapanood na training about barley products. Huwag mong hintayin yung coach mong magturo sa'yo. Manood ka sa YouTube channel, ang dami. Recorded na, doktor pa nagpe-present, doktor pa nag-e-explain. You don't have to wait for us to discuss all those products. Ang dami po niyan sa YouTube. Ang dami po niyan sa TikTok. Lahat ng testimonies po ng produkto natin. Diba? Lahat ng klase ng sakit na nagagamot actually ng barley natin nasa TikTok po ng JC. Okay? So I strongly recommend kung may TikTok ka, diba? Or may Facebook ka, i-follow mo na yung TikTok ng JC at yung Facebook page ng JC so that you can learn. Diba? Kesa kung ano-anong video pinapanood mo, diba? Kesa kung ano-anong chismisan sa social media yung pinapanood mo. Ano yun? Manood ka ng mga trainings. Sorry. Diba? So, manood ka ng mga videos about our products. Okay? Para matutunan mo. Yan. Tapos actually, dagdag tip ko lang sa mga nahihirapan mag-prospecting, nahihirapan na ano bang gagawin ko. Guys, sino dito may mga kaibigan may sakit? Yung alam mo may sakit yung kaibigan mo, taas ang kamay. O, diba? May mga sakit ba yung, ano sakit? Sige nga, i-type nyo nga kung ano mga sakit ng mga kakilala nyo. Kamag-anak, kaibigan, sige nga, patingin niya ako ano sakit. Myoma, PCOS, yan. Diba? May PCOS, may diabetes, may high blood, may breast cancer. Diabetes, high blood, PCOS, breast cancer. Pampaulit-ulit diba? Diba? Grabe naman yung cancer sa brain. Diba? Kawawa naman yun. UTI, high blood. Diba? Tubig sa bag. Grabe lahat na nasakit. Sinabi nyo dito diba? Acidic, pati liver. Lahat yan, makakatulong ang
barley natin. Oh, ibig sabihin, ipapatry mo lang. Oh, 'di ba? Ngayon, eto matindi guys. Maraming testimonies about dyan sa mga klase ng sakit sa TikTok ng JC. Ang gagawin mo, para maka-prospect ka or para makabenta ka ng barley, ganito lang gagawin mo. Kunin mo yung mga TikTok videos sa TikTok. Siyempre, TikTok videos nga eh. Kunin mo yung mga TikTok videos ng JC. Tapos, kunwari, diabetic yung kaibigan mo or yung kumare mo. I-send mo sa kanya yung TikTok videos ng about sa diabetic. Oh, di at least makaka-relate siya. Hindi mo na kailangan magsalita. Isi-send mo lang yung video. Hoy, nakikinig ba kayo? Minsan, hindi ka lang talaga nagiging resourceful. Pero in all reality, lahat ng resources available na sa atin, hindi ka lang aggressive. Diba? Isi-send mo lang. Hindi mo nga kailangan magpaliwanag. Hayaan mo na yung video magpaliwanag para sa'yo. Diba? Oh, subukan mo lang after this training. Lahat ng kaibigan mo may sakit. Diba? Hanapin mo sa TikTok ng JC kung anong sakit. Tapos isend mo yung testimony about it. Oh, tapos hintay mo yung reply sa'yo. Diba? Ganun lang. Sabi mo, hi friend. Oo, naalala lang kita nung napanood ko tong video na to. Diba? Baka lang makatulong sa'yo, panoorin mo, mabilis lang to. Oh, tapos message mo ako pagka nagustuhan mo. Meron ako dito. O, di ba? Ganun lang. Hindi ka makabenta kasi hindi ka nagbebenta. Guys, tandaan mo, dapat araw-araw tayo gumagawa ng pera. Di ba? O, unlike dati, kailangan pa magdodor-to-door ka para lang makabenta ka. Magpa-flyer-flyering ka. Ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede ka magpa-ship ng produkto nang hindi ka lumalabas ng bahay at pwede ka magkapera. O, mag-aggressive ka lang. So, patasin natin yung belief sa products at kailangan maging madiskarte tayo sa produkto natin para gumawa ng pera. Okay? Siyempre, pangatlo, yung kailangan may belief ka sa team mo. Diba? O, may tiwala ka ba sa, may belief level ka ba? Kamusta ba belief level mo sa team mo? Diba? Sa Spartans, unang-una, mataas ba ang belief level mo na matutulungan ka ng Spartans Elite? O, diba? O, ngayon pa lang siguro naman nakakatulong ako sa inyo bilang mentor nyo, bilang coach nyo about how to equip yourself, especially sa mga bago dito. Kailangan mataas ang belief level mo sa team. Sa team mo, for example, may mga subgroups tayo sa Spartans, which is yung Top Guns. Nandyan yung Top Guns, nandyan yung Limitless, nandyan yung Alpha, nandyan yung iba't ibang team natin. Diba? So, ibig sabihin, kailangan mataas ang belief level mo sa team mo. Okay? Kailangan umambag ka sa puwersa at lakas ng grupo mo. Wag laging hingi ng hingi. Diba? What is it for me? Ano ba yung makukuha ko sa grupo na to? Ang tanong lagi, ano bang maiaambag ko sa grupo namin? Para mas lalong lumakas. Diba? Ano bang may ambag ko sa mga teammates ko? Para mas lalo kaming magkaresulta lahat. Diba? Mamaya may weakness yung grupo mo na strength mo pala. For example, sa paggawa ng mga posters, kunwari magaling kang mag-edit ng mga videos. Guys, ambag ka. Diba? Ambag ka lagi. Ganun dapat ang mindset natin sa team natin para tumaas din yung kumpiyansa ng grupo sa grupo mo. Diba? Hindi lagi ka naghihintay ng mga bagay na itutulong sa'yo. Diba? Kasi alam ko, lahat kayo meron ng capacity to contribute. Diba? May mga kanya-kanya tayong strength eh. Sino dito magaling mag-edit ng video? Meron ba? Taas nga kamay. Oh, si Claire, magaling daw mag-edit ng video. Sige, huwag bababa. Taas mo nga. Meron ba? Wala na. Yung iba, wala. Hindi kayo marunong. O, si Jeho, siyempre. Diba? Baka. O, wala na. Sila lang. O, diba? O, magaling ka mag-edit. O, si Wendell daw, marunong. Ay, di daw siya marunong. Diba? O, si Jericho daw, sabi ni Thea. O, kung marunong ka mag-edit, edi, yes, gawa ka ng materials na kung saan makakatulong sa grupo mo.
Ang strength pa naman ng JC is yung talagang social media marketing or FB marketing. Magaling talagang gumawa ng promotion sa video si JC. Kaya nga nakikilala yung produkto natin eh. Kaya nga nakikilala yung kumpanya natin kasi once upon a time, I'm sure napanood mo rin yan sa kung saang part ng social media. Kaya ikaw mismo nag-inquire ka. Do you agree? Kahapon may na-meet ako, guest ni JM, kinausap ko. 'Di ba? Nakikita daw nila yung JC sa social media kaya napa-PM siya kay JM. So ibig sabihin, 'di ba yung mga tao nagiging aware sa social media through our posting. So ako I strongly recommend galingan yung mag-post. 'Di ba? Galingan yung mag-post. Maging consistent kayo sa posting na ginagawa natin. Okay? So, guys, simula ngayon, maging particular ka sa posting. Ha? Huwag lang post ng post. Saka ngayon, guys, pansin ko yung mga tao. Ito, add ko na lang to sa discussion ko, para mas gumaling lang yung posting nyo. Pansin ko yung mga tao ngayon, tamad na magbasa ng caption. Mas gusto na nilang pinapanood na lang. Tama? Simula nung nauso yung TikTok, Diyos ko Lord, nagkaroon ng FB Reels. Ayan na. Ayaw na nilang magbasa ng mahabang caption. Gusto na lang nila manood. Tama ba? Parang ikaw, nood ka ng nood ng kung ano-ano. Scroll ka ng scroll. Hindi ka na nagbabasa. Diba? Kaya minsan, yung kinapi-paste mo, mali-mali pa. Kasi, di ba, inapi mo na lang, hindi mo pa binasa. Diyos ko Lord. Kaya nung pinost mo, mali pala. Di ba? So, guys, I strongly recommend na gawa kayo ng video. Guys, gawa kayo ng content. Gawa kayo ng content. Last time, si Coach Perno, tuwan-tuwa siya. Nagbenta siya ng tickets nung Apex tickets natin. Nag-promote siya through video. Di ba? Ang matindi, nung nag-video siya, ang daming nag-inquire sa kanya. Diba? Tapos, ang dami niya rin nabentahan ng ticket. Imagine mo, 300 pesos nga naman, ang dami mo mga panalunan. Kesa ipopost mo lang yung poster, kesa maglalagay ka lang ng caption, yun, tuloy-tuloy ang mga manonood nun, i-post mo lang, di na-leverage ka. Kesa message ka ng message. Do you agree? Do you get it, guys? Nagigets ba natin na kailangan nag-evolve din tayo? Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Nandito ba si Per? Coach. Si Per nandito ba? Per, nandiyan ka? Hello? Andito ba si Perlin sa rev-up natin ngayon? Yes, Ayan. Per, may tanong ko lang, yung bang video mo na ginawa, marami bang nag-inquire tsaka marami ka bang nabentahan ticket doon sa pwede mo ba i-share ng konti sa amin kung anong naging impact ng napakalupit na video na ginawa mo? Actually, yung sa video na ginawa ko, nung pinost ko siya sa TikTok, umabot po siya ng 3,500. Actually, 4,000 na po right now. Kasi kahit right after nung event, tuloy-tuloy po yung mga views. So, nasa 3,500 na po yung nag-views. Tapos, almost 200 po yung nag-inquire po sa akin. Pero, syempre, when it comes to numbers game, hindi naman po talaga lahat nagpo-proceed. Pero, nakakuha po ako doon ng 5 guests. And then, nakapagbenta po ako doon ng almost mga 10 tickets po. Wow! O, diba? So, malaking tulong, Per, compared sa ginagawa mo dati na hindi ka gumagawa ng video, nagpo-post ka lang, may message ka lang. How is it different from sa ganung style? Actually, ang napansin ko, kapag kasi video siya, mas malayo talaga yung nare-reach niya, especially when posted to 3 social medias like TikTok, Facebook, and Instagram po. Mas mahaba at kumbaga parang umaabot kasi dun sa mga inquiries ko, parang may mga Davao, may Visayas. So, yun po. Kaya na mas nakakatawa po kapag yung videos po talagang pinapakalat din. Kumbaga talagang as in literal pinopromote din po talaga.
Yes. So, di ba guys? So, ibig sabihin mga kapatid, ngayon, sa panahon ngayon, sa generation ngayon, sabi nga, di ba? If your business is not online, di ba? You're losing a lot of money. You will not make more money if your business is not online. So, pasensya na po, hindi nyo pwedeng idahilan sa akin na hindi ka marunong mag-online, na hindi mo kabisado, na hindi pwede. Huwag po tayong makulit. Kailangan, kung gusto natin gumawa ng pera nowadays, nasa online ang pera. Di ba, tignan niyo yung mga tignan niyo yung mga yung mga influencers. Ang dami nilang pera, gawa lang sila ng gawa ng video. Kasi ang dami nilang views. So, ganun din naman tayo. Nagpapapansin din tayo sa social media eh. Hindi mo alam kung sino makakapanood niyan eh. Hindi mo alam kung kailan dadaan sa Facebook wall ng friend mo or ng kapitbahay mo or ng kamag-anak mo or ng long lost friend mo eh. Mag-post ka lang, gawa ka lang. Di ba? Kasi coach, medyo naiilang po ako sa video eh. Anong gagawin natin? Di ba? Mas malakas yun eh. Kaya I strongly recommend na aralin nyo, ha? And gawin nyo. Tingnan nyo yung mga ginagawang content ng mga nasa JC, kahit yung mga crossline natin, i-observe nyo lang para mas gumanda yung promotion nyo. Makakaambag kayo sa team niyan pag ganyan. Okay? So, anyway, sinare ko lang yun kasi naalala ko, ang ganda nung impact ng ginawang video nila Coach Pernyo. Kaya, nagustuhan ko lang i-share kasi totoo eh. Video na talaga ngayon sa panahon ngayon, hindi na caption na mapahabaan. Hindi na uso yun. Diba? So ngayon, after sa team, syempre sa coach mo. Mataas ba belief level mo sa coach mo? Diba? Dapat mataas ang belief level mo sa coach mo. Lalo na kung yung coach mo, kumita na ng malaki sa gantong business. Lalo na kung yung coach mo, nakapag-direct na ng marami. Baka mamaya, tinuturuan ka kung paano mag-direct, hindi ka nakikinig. Matindi, ang dami na ng-direct ng coach mo, hindi ka pa rin nakikinig. Mamaya, ina-guide ka niya about sa kotse. May kotse na siya at nakakatulong sa kanya ngayon gumawa ng resulta yung kotse niya. Ang matindi, tinuturuan ka na, hindi ka pa rin nakikinig. Diba? Pinipili mo pa rin gawin yung mga gusto mong gawin. Pinipili mo pa rin gawin yung mas madaling gawin sa mindset mo kaysa pakinggan mo yung sinasabi ng coach mo. So guys, tandaan mo, diba coach mo yan eh. Ibig sabihin, kaya mo nga siya naging sponsor, kaya mo nga siya naging coach kasi siya yung nauna sa'yo. Sabi ko nga, mas nauna siyang naka-attend ng training sa'yo, mas nauna siyang nakapag-invite sa'yo, mas nauna siyang naka-experience sa'yo ng lahat ng mga experience mo. Kaya sabi nga, dadaanan mo pa lang, dinaanan niya na. Kaya pakinggan mo siya. Kaya taasan mo yung belief level mo sa kanya. Pero syempre, unang-una, ako na magsasabi sa'yo, huwag kang makinig sa coach mong tamad. Di ba? Pag yung coach mo nakita mong tamad, huwag kang makinig kasi tamad eh. Ibig sabihin, di ba, anong matuturo sa iyo niyan kung yung coach mo tamad? Di ba? Kung yung coach mo hindi umattend ng training, ano yung tuturo sa iyo niyan? Diba? So, titignan mo din. Diba? Baka kasi mamaya, tinote mo ako na, sabi mo kasi coach, makinig hindi nga umattend ng training yung coach ko paano mo papakinggan? Ano ba natututunan ng coach mo? Diba? Pero pag nakikita mo, desidido yung coach mo, masipag, attend natin ng training, aggressive matuto, ang sipag mag-apply ng mga natututunan, makinig ka. Lalo na kung nakikita mo na nagpo-progress yung coach mo. Diba? Nandito ba sa Zoom natin ngayon yung coach mo? Nandito ba? Message mo yung coach mo. Sabihin mo sa coach mo, Coach, I believe. I believe in you. Ganon. Diba? Help me succeed. Ganyan. Tulungan mo ako, Coach, na yumaman. Diba? Ngayong 2024. Ganon. Message mo para alam mo yon. Ganyan. Message mo. Message mo. Yan. Sige, message ka na.
Believe in your coach. Importante yon. Yung trust and belief sa coach mo, importante para mag-progress tayo sa negosyo natin. Okay? So, kasi minsan, kaya hindi ka nagiging successful kasi pinagdududahan mo lahat eh. Minsan, ang dami nating doubts. Sabi ko nga pag wala yung trust, hindi ka magsasucceed. Kasi, pag hindi mo binigay yung trust mo sa ganitong business, laging half-hearted ka, lagi ka reserve. Paano ka sasabog? Paano kikita malaki kung lagi ka reserve? Kailangan ibigay mo yung full trust mo eh. Parang ako, pag nagko-coaching, kami ni Coach Kat mo, pag reserve ka sa amin, kahit magaling kaming coach, hindi ka namin mako-coach ng 100%. Kasi hindi ka open eh. Kasi hindi ka nagiging open sa amin eh. Pag hindi ka naging open sa amin, hindi namin alam lahat, hindi namin malalaman kung paano ka namin ko-coach ng malupit. O minsan, yung iba sa inyo, iba yung sinasabi. Diba? For example, pag nagpapa-coach ka, minsan, ibang problema sinasabi mo, hindi naman pala yun yung talagang problema. Para kang pumunta sa mercury drug, bumili ka ng gamot sa sakit ng ulo, masakit pala yung tiyan mo. Alam mo yun? Mali eh. Mali tuloy yung nare-reseta namin gamot sa'yo kasi hindi ka nagiging open. Diba? Sino guilty? Taas ang kamay. Yan. Yung mga ayaw maging open sa coach mo, simula ngayon, mag-open ka na. Kasi kailangan namin maintindihan kung ano ba talaga yung nangyayari sa'yo. Lalo na kung seryoso ka ha, sa ganito negosyo. Lalo na kung seryoso ka sa negosyo mo na gusto mo lumago, maging open ka. Minsan pati yung mga personal kailangan natin pinag-uusapan kasi it affects your business. It affects your energy. Diba? For example, di kayo okay nung asawa mo. Nagtataka ako, bakit, di ba? Minsan, tataka ako, bakit parang hindi ka kumikita ng malaki? Bakit capable ka naman sa market na meron ka, pero bakit hindi mo nakakukuha yung tamang resulta na gusto mo? Kasi hindi pala kayo okay nung partner mo. Alam mo yung ganon? Hindi ko alam. Minsan, di naman namin alam. So, minsan guys, kailangan yun eh. Kailangan yung pag-usapan, kailangan ayusin para umayos yung takbo ng income mo. Diba? Or kaya minsan, nagtampo ka pala sa coach mo. Hindi mo sinabi. Tinago mo lang. Hindi mo inopen up. Tapos hindi mo na pinapansin. Diba? So, those little things, guys, kailangan pag-usapan. Hindi siya basta-basta minsan na, diba? Kailangan maging aware tayo sa gano'n. Kasi pag pangit yung energy natin sa team, lalo na sa coach mo, nagiging pangit. Minsan na kasi maramdamin tayong mga Pilipino, kaya dyan tayo tinatamaan. Do you agree? Diba? Sino dito medyo maramdamin, taas sa kamay? Diba? Grabe, talaga, wala nagtataas ng kamay. Matapang ka, ha? Talagang matapang kayo dyan, ha? Kala mo, ha? Sige, pag ako, diba, mamaya, nasusumbong kayo ng coach sa akin. Napagsabihan ka lang ng konti, di ba? Puro katampo. Guys, nagsasabi kami ng mga dapat ayusin, itama, kasi kailangan natin lumakas. So, expect a lot of improvements and things to improve sa mga isi-share namin sa inyo. In fact, dapat nga yun yung hinahanap mo. Hanapin mo yung mga feedback sa'yo ng coach mo na things to improve mo pa. Huwag kang mag-anap ng papuri. Huwag kang mag-antay ng ng puro congratulatory message. Kasi at the end of the day, mas gusto mo nga dapat nakakarinig ng mga feedback na makakapagpalakas sa'yo. For example, mahina pala boses mo. Kasi ramdam na nahihiya ka sa presentation mo. Baka mamaya, pagka sinabihan ka ng feedback ng coach mo, magtatampo ka basta-basta, ganun-ganon. Di ba? Paano ka lalakas? Or minsan, ang hilig mo sa mga color combination na suot mo na ang gulo. Di ba? Mamaya, pag sinabihan ka ng coach mo na, alam mo,
hindi bagay yung orange sa purple na combination. Di ba? O, sinabihan ka lang ng coach mo na gano'n, nagtampo ka na agad. Nagigets nyo? O, kaya ako lagi lang ako naka-block para safe. Para hindi na madaming isipin. Di ba? Ang hirap mag-combine So, kailangan yan guys, maging open tayo sa isa't isa para lumakas yung organization na binibuild mo. At yung relationship nyo, mas maging malalim. Yan. Mas maging malalim. Okay? Sabihin mo sa coach mo, coach, palalimin natin ang ating samahan. Yan. Ako, Diyos ko, Lord. Oh. Sabihin mo, i-type mo, i-chat mo yung coach mo. I-chat mo. Oo, ikaw, i-chat mo. Chat mo yung coach mo. Coach, pwede ba palalimin natin yung samahan natin, coach? Coach, pwede ba sabihan mo ako ng mga bagay na kailangan ko improve? Coach, okay lang ba sabihan din kita pag may nakita din ako na kailangan ayusin? Gets? Kadalasan ng nagiging problema sa negosyo natin is yung communication. Kaya kailangan nating palakasin at improve. Okay? So, sana mas maging open kayo. Sana mas maging diretso kayo sa isa't isa. Basta lahat tayo nanggagaling lagi tayo sa ikakalakas at ikakaayos ng grupo natin. Diba? Wala muna yung pataasan. Wala muna yung yabangan. Wala muna yung hilahan pababa. Walang ganun sa kultura natin. Dapat tayo lahat naghahatakan pataas. Pag may nakita kang successful na crossline mo, diba, dapat success mo din yun. Kasi magagamit mo yung resulta niya sa negosyo mo eh. Diba? Minsan, nagagamit mo rin siya. Diba? So, alam mo yun, kailangan, diba, maniwala ka at talaga patasin mo yung belief level mo sa team mo at syempre sa coach mo. Diba? Oh. Wala kang choice. Kailangan yan. Kasi kung hindi kayo magsasucceed together. Ito matindi, hindi mo rin naman ito magagawa mag-isa. Diba? So, ganun lang siya. And syempre, after nan, importante na naniniwala ka saan? Sa sarili mo. Yan, diba? Kasi, yes, kailangan maniwala ka sa sarili mo. Kasi baka mamaya, diba, nagpe-present ka ng negosyo, sasabihin mo, yayaman, pero hindi ka naniniwala. Diba? Hindi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mong yumaman. Hello? Paano ka makakapagpaniwala ng ibang clients mo kung ikaw mismo sa sarili mo, nagdududa ka kung yayaman ka ba o hindi? Oy, diba? Hello? Ngayong gabi, dapat mong ibaon sa puso't isip mo na bago mo paniwalain yung mga presentan mo, ikaw muna dapat ang naniniwala na aayos pa yung buhay mo sa negosyo natin. Nagaganda yung income mo. Diba? Kasi kung ikaw mismo hindi ka naniniwala, paano sila maniniwala? Diba? Kaya number 1 rule ko dito, kapag ginawa mo tong negosyo, kapag humarap ka na sa ibang tao, diba? Always remember na ang unang kailangan mong pinapaniwala is yung sarili mo. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa kapasidad mo, sa kakayahan mo? Parang hindi. Yung iba sa inyo nakasimangot. Yes po. Yes po. Parang napapaisip ka ngayon. Naniniwala po, coach. Naniniwala po, Jim. Diba? Po. Kasi kailangan ikaw muna. Naniniwala, coach. Tingnan mo, nandadamay ka ng iba tapos di ka pala naniniwala. Eh, paano pa? Diba? Dadamay mo pa sila. Tapos, pag sumali, diba? Dahil mababa ang belief level mo sa sarili mo, hindi mo sila maaalagaan. Hindi mo sila matutulungan. Binuhay-buhay mo yung pangarap, tapos hindi mo kayang panin. Hindi pwede. Diba? Nananahimik, nagtatrabaho yung mga kaibigan mo, bigla mong bubuhayin yung pangarap, tapos sa dulo, hindi ka pala naniniwala. Ay, hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Diba? Don't waste your time, don't waste your energy, and don't waste your friends and the circle, the people around you
'Diba? Kapag hindi mo kayang maniwala sa sarili, hindi pwede. 'Diba? Oh. Sabihin mo nga sa sarili mo, I believe in. Ganon. Sabihin mo sa sarili mo, I naniniwala believe in me. I believe in me. Yayaman tayo. Yayaman tayo. Diba? Yayaman tayo. Basta. Laban May lang. believe in me. Damay-damay na. Yan. Laban sige. lang, coach. Kailangan, naniniwala ka muna sa sarili mo. Kaya yung sinasabi ni Larry kanina na, Coach, paano ba yung conviction na tipong hindi ka na magsasalita? Sasali na lang kaagad. Diba? Yun ang superpower na nanggagaling sa loob. Nararamdaman ng kausap mo yung belief level na yun. Coming from within. Not coming from all the external factors. Sa damit mo ba? Diba? More than sa suot mo. More than sa postura mo. More than sa relo mo. Diba? Wala akong pakialam kung di ka naka-Rolex. Ang pakialam ko, diba? Nararamdaman ko ba na matutulungan mo ko? Ganon yun eh. Wala akong pakialam kung nagko-commute ka ngayon. Ang tanong, nangangarap ka ba? Diba? Kasi yun na nga lang meron ka, wala ka pa rin. Eh, paano ka makakapaniwala ng ibang tao? Gets mo? Kaya kahit nagko-commute ka ngayon, kahit alam mo na madami ka pang utang, na kahit alam mo na marami kang bayarin, na hindi pa ganun kadami yung pera mo, kailangan magsimula sa sarili mo yung belief na dadating yung time. It's only a matter of time. Since Spartans elite na ako ngayon, diba? Kailangan ko lang umattend na mas marami pang training. Kailangan ko lang magpaturo pa sa mas malulupit na coaches. Diba? Kailangan ko lang umattend lagi ng mga sessions. Balang araw, dadating yung time. Kung anong nare-resulta ni Coach Jason, nare-resultahin ko din. Diba? Ganun dapat. Kailangan maniwala ka na mangyayari sa iyo yun. Kasi kung meron man ako natutunan from 12,000 pesos na sahod, diba? To living the life here in Ayala, Alabang. Diba? Nasa Ayala, Alabang po ako ngayon. Diba? Nagda-drive ako ng napakamahal na sasakyan. Ang dami kong kotse. Diba? Eh, nagpaplano na naman akong bumili. Diba? Diba? Mayroon na naman ako nakita sa social media. Parang nangangati na naman ang aking palad. Nangangati na naman ang aking bulsa. Parang gusto ko na naman bumili. Diba? So, bago mangyari lahat sa akin to, walang-wala po kaming mag-asawa. Wala po akong ipon. Bago ako magkaroon ng asawa, ako mag-isa, single, wala po akong kaipon-ipon, wala po akong pera. At hindi ko alam kung paano ko yayaman. Pero dahil naniwala ako sa industriya, naniwala ako sa mga coaches ko dati, naniwala ako sa kumpanya na meron ako dati, guys, tinanggal ko lahat ng duda ko sa lahat ng kailangan kong pagdudahan kasi wala rin namang mangyayari. Maniwala ka sa akin. Habang ginagawa mo to, tas duda ka ng duda, wag mo na lang gawin. Pinapagod mo lang yung sarili mo. Hindi ko mag-gets yun eh. Ginagawa mo, nagpe-present ka, tapos di pinagdududahan mo yung ginagawa mo. Eh, ba't ka nagpe-present sa iba? Diba? Gumamit ka na lang ng produkto. Kaysa nagpe-present ka sa iba, tapos hindi mo pinapaniwalaan pala yung ginagawa natin. Huwag ka na lang mandamay ng iba. Pero kung gusto mong resulta ng malaki at talagang mabago buhay mo, tigilan mo yung kadududa mo sa lahat ng kailangan mong pagdudahan at pinagdududahan mo ngayon, kalimutan mo na lahat yan. Kasi kada duda mo, bumabagal ka, tumatagal lalo yung pagyaman mo. Tama? Naririnig na ako dito ng kapitbahay ko. Sagigil ko sa'yo. Wala kang mapapala, kakaduda mo. Pero marami kang mapapala, di ba? Sa lahat ng papaniwalaan mo sa sarili mo muna. Maniwala ka muna. Maniwala kang kaya mong yumaman. Maniwala kang kaya mong iahon sa kahirapan yung mga anak mo. Maniwala kang kaya mong matanggal yung fixed hours mo balang araw.
Maniwala ka na kaya mong magkaroon ng maraming sasakyan kung wala ka pa ngayon. Maniwala ka na magkakaroon ka ng magandang Pasko ngayong 2024. Diba? Yes. Maniwala ka muna. Yes, Coach. Yun dapat yung tumatakbo sa utak mo araw-araw, gabi-gabi bago ka matulog. Diba? Kaysa lagi mong iniisip lahat ng pinagkakautangan mo, lahat ng babayarin mo, lahat ng ganito. Kaysa iniisip mo lahat na, naku, baka walang sumali, naku, baka walang mangyari, naku, baka hanggang dito na lang ako. You are imposing all those self-limitation beliefs sa sarili mo. Lahat ng pinapasok mo sa utak mo, yan yung nagiging realidad mo. Diba? Baka mamaya may presentation ka mamaya, instead na ma-excite ka, naninega ka, kinakaba ka, paano sasali? Ako, bago ako mag-present, minamindset ko na yung sarili ko, pucha, magiging member ko to. Manood ka. Ganon. Abangan mo. Diba? Yung mga matataas yung posisyon, bago ko kausapin, kumpiyansa muna. Kumpiyansa. Pucha, mapapasali ko to. Yayariin ko to. Diba? Ganon. Kasi pagka, diba, yung mga matataas na tao, pag naramdaman nila na may inferiority ka, na feeling mo mas mataas sila kaysa sa'yo, lalo ka nilang ida-down. Lalo ka nilang titingnan na mas maliit. Kaya dapat, pag may kausap kang malaking tao, palakihin mo rin yung sarili mo kahit maliit ka. Alam mo yun? O, kunwari, 6-footer ka, kahit 4-flat ka lang. Ganon dapat ang mentality mo. Kasi, it starts from within eh. Everything will start from within. It's not coming from the good cars, the brand new cars, the clothes that you wear. It adds up. It adds up. Pero hindi po doon nagsisimula. Nagsisimula yon sa kung paano mo pinapaniwalaan yung sarili mo at lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Diba? I don't even care kung ano iniisip ng ibang tao. I don't give a fuck. Bakit? Pagka may bayarin ba ako, sila ba magbabayad? Hindi. Pagka namang problema na ba ako sa pera, tutulungan ba nila ako? Hindi. Kaya kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos? Walang kikilos kung hindi ako lang din. Kaya kailangan ko ng paniwalaan yung sarili ko or else masisira ang buhay ko at hindi ako makakatulong sa pamilya ko. Tama? Para sa iyo lahat ng sinasabi ko. Kung sa tingin mo, tinatamaan ka ngayon, patama ka lang. Dan kaya yaman. Diba? O, kung mababa kumpiyansa mo ngayon, bago ka matulog, diba? Ipagpasalamat mo lahat ng meron ka. Kung napapanghinaan ka, ipagpasalamat mo muna lahat ng blessing na dumating sa buhay mo ng mga nakaraang linggo. Even the smallest things, pagpasalamat mo. Yun po ang sikreto ko. Lagi lang akong grateful sa malaki at maliit na bagay na meron ako. Simula po nung nagsimula ako sa negosyong ito. Kaya may Ferrari o wala, mataas ang conviction ko. Diba? So, ikaw din. Sana ikaw din. Okay? So, nagigets niyo po, kailangan mataas ang belief level natin. Lalo na sa sarili. Okay? Bago humarap sa kliyente, bago humarap sa tao, bago ka pumunta ng office, pataasin mo yung belief level mo sa sarili mo. Kumpiyansa. O, nakakatulong dyan yung pananamit mo. Diba? Totoo naman yun. Lalo na sa aming mga lalaki. Tingnan mo si Sir Airo, nakapolo pa. Diba? Naka-long sleeve pa yan. Diba? Naka-long sleeve pa yan si Sir Airo habang nakikinig sa akin ngayon. Diba? Si Arjo, nakapolo pa. Diba? O, mga ganyan. Pagka ganyan ang mga kargahan mo, eh talagang medyo yung kumpiyansa mo matindihan talaga. O, si Leia, nakapustura pa, di ba? O, ganun dapat. Di ba? Tinatrato mong extraordinary, yung mga ordinaryong bagay. Di ba? Hindi ko napansin, katabi ko pala, naka-coat pa. O, tingnan mo, nakita mo ba yung naka-blue na naka-coat dito sa tabi ko? Si Coach Ron. O, partida, nasa bahay lang yan, pero naka-coat. O, di ba? O, si Hamsi, nakapolo din. Alam mo yun,
It's how you treat your business seriously eh. Minsan kasi pag tinatrato mo tong sideline talaga, sige, 'di ba? Magpambahay all you can lang tayo. Nasa bahay naman tayo eh. Pero hindi mo alam, mga kapatid, may member ka dito eh. Nakikita ka nila eh. 'Di ba? So, nakikita nila kung gaano ka kaseryoso sa ginagawa mo. 'Di ba? Nakikita ka nila. Kasi, tandaan mo yung karga natin. Opa, eto napansin niyo ba to? Na depende sa mood mo kung anong itsura mo. 'Di ba? Pag wala ka sa hulog, nakita mo yung itsura mo. Ano yung itsura mo pag wala ka sa hulog? 'Di ba? Halatang-halata kang wala ka sa hulog. Nangyari na sa inyo yun, guys. Pwede kayo mag-unmute, ha? Yes, Coach. Hagar. Yes po, Coach. Yes, Coach. Diba? Yes, Coach. Yung feeling haggard. Yes, Coach. Pag wala ka sa hulog, di ba, parang, ano ba naman yung buhok ko? Ayaw makisama. Napaka-bad hair day ko today. Di ba? Sa mga babae. Di ba? Sa mga babae ganyan. Hindi na makakausap, Coach. Oo. Tapos kahit anong makeup mo, parang ang gulo pa rin. Di ba? Diyos ko, kahit anong makeup, parang may mali pa rin talaga. Diba? Ganun siya eh. Kaya, malaking tulong yan. Sa aming mga boys, honestly kami pag naka-t-shirt. Guys, sa mga boys ito, ano ko lang sa inyo. Pag nasa office tayo as much as possible, lalo na kung wala ka pa masyadong resulta, pumustura ka talaga. Lalo na sa mga boys, at least naka-polo shirt ka, at least wag ka mag-t-shirt pag pupunta ka sa office. Ako kasi guys, nag-t-shirt ako kasi naka-Ferrari na ako eh. Di ba? Tsaka minsan yung t-shirt ko, 8,000, di ba? 10,000. So, medyo, di ba? Ngayon, pag mag-t-shirt ka sa office, minsan kasi sa boys, yung karga kasi ng t-shirt, minsan, nakaka-relax eh. Masyadong relax. Kaya nga lately, parang gusto ko nagpo-polo, nagtatak-in, parang minsan iba yung karga ko eh. Di ba? So, always level up your game. Tingnan mo kung saan kakarga yung energy. Naka-t-shirt ka ba? Naka-polo ka ba? Naka-jacket ka ba? 'Di ba? Naka-black shoes ka ba? Naka-white shoes ka ba? Alam mo yung gano'n? Kargahan mo yung sarili mo. Dapat lamang ka lagi sa iba. Simula ngayon, gusto kong makita yung kumpiyansa, yung belief level mo through the posture that you have in the office. Pag magpupunta tayo sa office, gusto ko makita yung postura mo kasi gusto ko makita yung kumpiyansa na kailangan mo para sa sarili mo. Kasi pag ginawa mo yon, doon ka makakabenta ng malaki. Doon ka na makakapiga ng diamond, kahit wala kang Rolex, nakakapiga ka ng mga ruby, kahit wala kang Ferrari, kahit wala kang sports car, kasi yung itsura mo, mukha kang kargado, mukha kang hindi problemado, at mukha kang yayaman. Diba? Ganon. Mukha kang masaya. Yan, sige, tuloy niyo yung mga ngiti nyo. Nasa Zoom ka na lang, hindi ka pa mangiti. Diyos ko, Lord, paano pa tayo niyan? Pag ngiti na lang, di mo pa pang magawa. Pag yaman pa. Diba? Oo. Yan, di yan sa'yo. Pag nakangiti kayo, diba? I-scroll ko tong camera ko, ay yung monitor ko. At least, di ba? Si Ma'am Virginia pala dito, top 1 ko to, di ba? Ma'am Virginia, hello. Di ba? Guys, nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa makita kayo dito kahit magkakalayo tayo ngayon. Di ba? Yes. Si Lani nandito rin pala at nasa Bataan pa to eh. Di ba? So, yan. So, ganon. And sa akin, siguro hindi ko na masyadong papakabain, pero sana malaking tulong sa inyo yung pinag-uusapan natin ngayon, no? Kasi sa totoo lang, kung gusto mo ng conviction, nasa belief level yan. Pag mataas ang belief level mo, malakas ang conviction mo. Kapag naniniwala ka sa isang bagay, di ba? Kahit ayaw ng lahat ng tao, ilalaban mo eh. Naranasan mo na yon, yung kahit ayaw ng buong pamilya mo dun sa jowa mo, talagang pinapanindigan mo pa rin na mahal ko kasi talaga siya. Diba? Yes, Coach. Tama yun. Walang makakapigil.
Kasi mahal mo eh. Kahit ayaw ng lahat ng kamag-anak, hanggang sa lola mo, hanggang sa nanay mo, ayaw pa rin. Pero ilalaban mo. Kasi gusto mo eh. Diba? Ganon ka kastabon pag may gusto ka. Ganon ka katigas ng ulo mo kapag gusto mo. Dapat ganon ka sa negosyo natin. Kahit lahat ng tao na nagsasabi, walang mangyayari sa iyo diyan. Alam mo 'yon? Ikaw na lang yung nag-iisa na naniniwala. Doon ako yumaman. Doon po ako kumita ng malaki. At sabi nga nila, 'di ba? Sabi nga ni boss, 'di ba? That is 1%. Everyone will not do, 'di ba, what the 1% does. So we have to do things extraordinarily. We need to do extraordinary things na hindi willing gawin ng mas maraming tao sa paligid natin. Yung common na mindset ng mga tao sa paligid natin, kailangan iba tayo. Kailangan iba ka mag-isip. Hindi ka kaparehas mag-isip ng mga kapitbahay mo. Hindi ka kaparehas mag-isip ng mga kumari mo. Hindi ka kaparehas mag-isip ng mga, 'di ba, ng mga office mate mo. Dapat iba ka mag-isip. Dapat payaman ka mag-isip. Dapat yung mentality mo papunta sa higher level. Kasi gusto mong yumaman. 'Di ba? Kaya yung belief mo sa sarili mo, sa puso mo, dapat habang yung ibang tao hindi naniniwala, ikaw dapat, kahit ikaw na lang ang nag-iisa, kahit ikaw na lang ang naniniwala sa sarili mo, puta, paniwalaan mo yung sarili mo. Kasi walang maniniwala sa sarili mo kundi ikaw na lang. Diba? Oh. Kaya sa lahat ng mga madaming failures, and diba, kasi mamaya, marami dito, madami kang pinagdaan ng kasablayan sa buhay, madami kang mga wrong decisions na ginawa before, marami kang mga failures sa businesses that you've tried, baka marami kang kasablayan sa workplace mo. Guys, that is already in the past. Huwag mong ikarga yan sa kung ano ka ngayon. Kasi hindi naman po ako yumaman dahil perfect yung nangyari sa akin. Yumaman ako kasi marami din akong failures at doon ako natuto. Kaya lang, hindi ko yun kinarga sa akin. Hindi ko kinarga lahat ng pagkakamali ko. Hindi ko kinarga lahat ng pagkakamali ko sa kung anong kaya kong gawin ngayon. Kasi yun nga yung sinabi ng mentor ko eh. Huwag kang matakot magkamali. Kaya lang, most of the time, ang napapansin ko, masyado kang hard sa sarili mo. Alam mo yun, marami akong napapansin sa mga tao na kaya hindi yumayaman kasi tinotorture natin yung sarili natin. Masyado tayong hard sa sarili natin. Nagkamali lang tayo once, parang feeling mo, kasalanan mo na lahat na nangyayari sa buong mundo. Diba? Nagkamali lang tayo twice sa decision making natin, feeling mo, sobrang failure mo na, hindi ka na makakabawi. Guys, failure is part of success. It's part of the process. Do not eliminate failure. Do not eliminate all those things na kailangan mong pagdaanan for you to become successful. Success is the finish line. Pero yung proseso na yon, ang daming kailangan pagdaanan na hindi maganda. And that's the reality. Hindi smooth sailing ang papunta sa success. So sa lahat po dito na hard sa sarili nila, please, i-let go mo na lahat ng mga failures and not so good things that happened in the past. Tonight, you forgive yourself. Kung ikaw yung tipong downline or member before last year na nangarap na magkaresulta ng malaki last year na hindi mo nagawa, maybe it's about time. Baka mamaya, ay, hindi ko nga nagawa last year eh. Paano pa kaya this year? Kaya hindi ka makabawi. Pwede ba patawarin mo na yung sarili mo? Can you forgive yourself tonight? Diba? Kasi wala namang ibang magpapatawad sa iyo pag hindi mo pinatawad yung sarili mo.
Marami po ako nakakausap masyadong hard sa sarili. Kaya please, tonight, overcome all those not so good emotions. Kaya hindi tumataas yung belief level mo sa sarili mo, yung kumpiyansa mo sa sarili mo, because it's being affected by everything in the past. So starting tonight, you move on, you move forward. Sakting yan, wala makakapigil sa atin. Spartans kayo. Bakit ka ba naging Spartans kung hindi ka matibay? Pag hindi ka matapang? Pag hindi buo loob mo? Ang totoong Spartans, palaban. Yes, Diba? Coach. Ganon. Palaban sa buhay. Walang aawat hanggat hindi yumayaman. Ganon ang Spartan. Diba? Yes, Coach. Yes, Coach. Nagkamali ka man. Bawi lang ng bawi. Bawi lang ng bawi. Yes, walang sukuan. Walang mananatiling nakadapa. Dapat lahat babangon. Yes, tama. Yes, Coach. Yes. Okay ba yun? Yes, Oh. Coach. Coach. Yes. Mataas ang Coach. Spartans to. Tama yan. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes. Yes. Yes, Coach. Yes, Micah. Yan ang spirit. Yes, that's the spirit, Coach. Spartans to. Yes, Coach. Spartans na elite. Whatever it takes, Coach. Correct. Yan ang spirit ng Spartans. At ako bilang coach mo, ako na nagsasabi sa'yo, di ba, hindi smooth sailing nangyari sa akin. Kaya hindi rin smooth sailing ang mangyayari sa'yo. Ang pinagkaiba lang natin, paano ko dinidesisyonan every time bumabagsak ako, every time nagkakamali ako, at every time gusto kong ibangon yung sarili ko. Di ba? Kailangan mabilis. Kailangan mabilis. Hindi pwedeng matagal. Kailangan mabilis. Kasi marami naghihintay sa akin. Kasi marami naghihintay sa success ko. Diba? Maraming makikinabang na tao pag yumaman ako. Yan ang mindset ko. Kaya hindi pwedeng masyadong emosyonal. Hindi pwedeng babagal-bagal bumangon. Pag bumangon, tayo ka agad. Diba? Tama, Coach. Tama! Eh, pwede, isang linggo na, umiiyak ka pa rin. Diba? Diba? Hindi pwede. Wala tayong oras magdrama. Wala tayong oras sa mga bagay na hindi nakakaganda ng energy natin. Kasi marami nangangailangan sa atin, lalo na kung marami ka ng member. Nako, dyan mo masusubukan yung sarili mo. Ako, tingin mo ba, may oras pa ako magdrama sa dami nyo? Ang kukulit nyo pa naman. Diyos ko, Lord. Napakababait nyo pa naman. Di ba? Wala akong oras. Kasi, thank you, pwede. Pinagkukuhanan mo ako ng lakas eh. Pinagkukuhanan mo ako ng motivation eh. So, hindi ako pwede magdrama. Hindi ako pwede maging mahina. Kailangan laging malakas. Gracias, Kaya Coach. ikaw din, lagi ka dapat malakas kasi magiging source ka ng mga member mo balang araw. Practicein mo na yan ngayon pa lang habang konti pa lang yung member mo. Di ba? Love you, Coach. Love you, Coach. Love you. Mahal mo kami. Thank you, Coach. Kahit tigasulo. Thank you, Coach. Matras ako. Kaya simulan yung gawin. Gusto ko, pag nakita kita, umapaw yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Simula ngayong gabi, pag nakita kita ulit sa susunod, di ba? Kailangan makita ko, nag-uumapaw yung ganda ng aura mo. Ganon. Di ba? Yeah. So pray for it. Di ba? Pray for it. Your energy is always coming from within. Pag okay ka sa loob, okay ka sa labas. Trust me. You have to start from within. Pag hindi okay sa loob, nagmamanifest lagi yung labas. Diba? So, dyan lalabas yung resulta mo pag naintindihan mo yung sinasabi ko ngayon. So, if there's something that you need to resolve within yourself, resolve it. Diba? Bilisan mo. I-identify mo agad so that you can be successful. Because most of us, that's the reason why we keep on failing. It's because lagi natin hindi na-overcome yung mga bagay in the past. Okay? So sana, okay, simula ngayong gabi, maibalik mo yung kumpiyansa at yung paniniwala mo sa sarili mo na matagal mo nang hinahanap.
yung kailangan mong kumpiyansa na matagal nang nawala, sana today maibalik mo. Di ba? Yung mga paniniwala mo sa mga tao, yung tiwala na kailangan mong ibigay sa mga tao kasama mo, maibigay mo at maibalik mo ulit para gumanda yung samahan na meron kayo sa grupo nyo. Walang perfect, tandaan mo yan. Kahit ikaw hindi ka perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo magkakamali. Kaya dapat mag-aabutan tayo. Dapat kaya mong abutin yung losses ng mga kasama mo dito. Kasi kahit ikaw may sarili kang losses sa sarili mo. Okay? Kailangan lang, lagi natin tingnan na lahat ng tao kaya magbago. Tama? Kahit ikaw, kaya mong magbago, kapatid. Maniwala ka lang. Coach. Diba? Yes, coach. Okay. Thank you, So, coach. grabe. Sana nakatulong ako sa inyo. Sobra, coach. Dami. Thank you, coach. Thank you, coach. Nag-repentas. Thank you, coach. so much, Coach. Coach. Thank you, coach. Thank you, Coach JDC. Thank you. Salamat, coach. Thank you, Coach JDC. So much, coach. Thank you, coach. Thank you po, Coach JDC. so much. Picture. Bahala kayo. Nakasimangot kayo lahat. Bahala kayo. Ayan, nag-i-screenshot na ako. Ayan na, ngiti ka lang. Nako, ayan na. Sige, isa pa. Grabe, na-excite ako. Na-excite ako, ang dami nyo. Grabe. Sana nakarating ako sa iba't ibang bansa ngayong gabi, saka sa iba-ibang probinsya. Ayan, teka lang, hindi pa. Hindi pa ako tapos. Hindi pa. Puto, yan, ang dami. Ang dami. Grabe. Teka lang. Siyempre, tutuloy natin ito. Bakit kayo kasama sa picture? Yung mga Mashallah. Okay na. Okay. God bless, guys. Thank you, everyone. Thank you, Coach. God bless you. Thank you. Good night. So much, coach. Bye-bye. Thank you, coach. Thank you, Coach.